Dumating na sa Iran ang high-level delegation mula sa Pakistan na nagsisilbing mediator sa pagitan ng Tehran at Washington. Pinangunahan ito ni Field Marshal Asim Munir na may dalang mensahe mula sa United States kaugnay ng posibleng ikalawang round ng negosasyon. Layunin ng pagbisita na ipagpatuloy ang usapan matapos mabigo ang unang round ng pagpupulong sa Islamabad na makabuo ng kasunduan. Sa panig ng Iran, tiniyak ng kanilang foreign ministry na patuloy ang pagpapalitan ng mensahe sa United States sa pamamagitan ng Pakistan. Iginit din ng Tehran na handa sila na makipag-usap sa balangkas ng international law at posibleng talakayin ang antas ng kanilang nuclear activity bilang bahagi ng negosasyon. Samantala, positibo rin si US President Donald Trump na malapit nang matapos ang digmaan. I think it's close to over, yeah. I view it as very close to over. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. Dagdag pa ni Trump, may mga development na umano sa likod ng mga negosasyon at dapat abangan ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, nananatiling walang kasiguraduhan ang tigil putukan na malapit nang magtapos at walang katiyakan kung mapapalawig pa. Ayon sa US, patuloy ang kanilang diplomatikong pagsisikap upang makabuo ng isang mas malawak na kasunduan, kabilang ang pagpigil sa Iran na makabuo ng nuclear weapon. Samantala, inamin ni US Vice President J.D. Vance na nananatiling malaki ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Vance, hindi agad masusolusyonan ang matagal ng isyu ng mistrust, ngunit positibo siya na may pag-asa na makabuo ng kasunduan. After 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-uusap sa pamamagitan ng mga back channel at mga mediator na nagpapakita na hindi pa sarado ang negosasyon. Sa kabila ng mga hamon, umaasa mga bansa na ang mga susunod na pag-uusap ay magbubunga ng konkretong kasunduan na tatapos sa digmaan sa gitnang silangan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.